Isa lang siyang hamak na tendera ng lugaw, amoy sabaw, pawis at pangarap na palaging kapos. Isang araw, isang customer ang nagdabog at tinapon pa sa kanyang mainit na lugaw. Sabay sigaw, "Ang dumi-dumi mo!" Pero si Lira, ngumiti lang. Nilunok ang galit. Pinunasan ng kumapit na lugaw sa damit at nagpatuloy sa pagtitinda. Parang walang nangyari. Ang hindi niya alam, may isang elegante at mayamang donya palang nakasaksi sa lahat. Ito din ang dalaga na nagbalik ng pera. At mula sa sandaling iyon, may naisip ang donya. Ganitong babae ang nararapat para sa aking apo. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bago pa mag-alas 4 ng umaga, gising na ang barangay San Roque, kahit tahimik pa ang langit. Sa dulo ng eskinita, katabi ng riles at ilang hakbang mula sa terminal ng jeep, nakatayo ang lumang paupahan na tila sanay na sa ingay ng mundo. Kalawangin ng rehas, bitak-bitak ang simento, pero buhay ang loob. May tumatawang bata, may nag-aaway na mag-asawa, may radyo na humuhuni ng balita. Dito nakatira si Lira May de la Cruz, 26 na taong gulang. Payat, pero matatagang tindig. Parang sanay humawak ng mundo kahit na mag-isa. Sumilip ang alarm sa lumang cellphone niya. Pabulong lamang ang tunog. Pinatay niya ito agad. Ayaw gisingin ng mga kapitbahay. Bumangon siya mula sa manipis sa kutsyon. Inabot ang tsinelas at tinungo ang maliit na kusina. Isang mesang kahoy, isang kalan at isang bintanang may kortinang kupas. Sa labas dumaan ang unang tren. Umuuga ang dingding. Parang paalala na oras na. Narito na naman tayo. Bulong ni Lira. May ngiti sa labi. Naginit siya ng tubig, tinimpla ang kape. Hindi matamis, sapat lang para magising ang diwa. Habang umuusok ang tasa, inayos niya ang mga lalagyan ng lugaw at arroz caldo. Maingat ang galaw, parang ritual. Hinugasan ng bigas, sinukat ang luya. Hiniwa ang manok ng pantay-pantay. Sa bawat hiwa ay may kasamang panalangin, kahit walang binibigkas. "Anak, maaga ka pa naman," sambit ni Aling Mercy. Kapitbahay niyang palaging gising din sa ganitong oras. Sumilip sa pinto na may hawak na walis. "Opo, Nay Mercy, baka maubusin po ng tsuper eh." Sagot naman ni Lira. Ngumiti habang inaabot ang isang pandesal. "Salamat, Diyos nang bahala sa'yo," sabi ng matanda at ramdamang lambing. Bago lumabas, huminto si Lira sa harap ng maliit na altar. Isang kandila, larawan ng Nazareno at rosaryong minanapan niya. Tumahimik ang mundo sa ilang segundo. "Panginoon," mahina niyang dasal, "gabayan mo po ako. Bigyan mo ng lakas sa mga kamay ko at linis ang puso ko. Ilayo mo ako sa tukso at kapahamakan. Kahit kapos, huwag mo akong pabayaan na gumawa ng mali." Pinatay niya ang kandila at isinabit ang apron. Sa labas, nag-aabang na ang araw. Inilatag niya ang mesa sa tabi ng terminal, katabi ang kariton. Unti-unti dumami ang tao. Mga tsoper, konduktor, estudyante, at tendera. Ang amoy ng lugaw ay humalo sa usok ng tambucho. "Lira, isang arroz caldo nga, padagdag ng itlog," sigaw ni Mang Tino. Tsoper na palaging huli sa biyahe. "Okay po," sagot niya na mabilis pero mahinahon. "Ingat po sa kalsada." "Sa'yo lang ako bumibili, may dasal yata ang lugaw mo," biro ni Mang Tino. Ngumiti naman si Lira. "Luto lang po yan, Mang Tino, pero salamat." May batang lumapit. May hawak na bariyang kulang. "Ate, pwede po ba to?" Tinignan ni Lira ang barya, tsaka ang bata. "Sige na, umupo ka na." Inabutan niya ng mangkok. Hindi nagsalita pa. Alam niyang may mga bagay na hindi kailangang ipagsigawan. Bandang alas 9, ubos na ang paninda.
Tinupi niya ang mesa, nagpasalamat sa mga suki at naglakad pa uwi para magbihis. Sa salamin, inayos niya ang buhok. Pinalitan ng apron ng simpleng polo. May isa pang trabaho ang naghihintay. Ang remittance stall ay maliit lang, katabi ng butika. Doon siya, service crew at encoder. Tumatanggap ng padala, nagtatype ng pangalan, nagbibilang ng pera. Mabagal ang aircon, mabilis ang pila. Kabisado na ni Lira ang galaw. Tanong, ngiti, type, resibo. Miss, pakicheck po, kulang yata. Sabi ng isang lalaki may hawak na sobre. Maingat niyang binilang. Sir, tama pong bilang. Ito pong breakdown. Ipinakita niya ang screen. Malinaw at tapat. Sigurado ka? May halong duda ang tono. Opo, sagot ni Lira. Diretso ang tingin. Kung may mali man, aayusin po natin. Sa likod ng counter naroon naman si Ate Jonah, ang supervisor. Ayos ka, Lira. Bulong niya. Mabilis ka. Tapos malinis. Salamat po. Sagot ni Lira. Walang yabang. Alam niya ang halaga ng tiwala. Lalo na sa perang hindi naman kanya. May isang customer pa na nag-iwan ng sobrang sukle. Napansin iyon agad ni Lira. Hinabol niya palabas. Sir! Tawag niya. Sobra po to. Nagulat ang lalaki. Ay, salamat ha. Bihira na lang ang ganyan. Ngumiti si Lira. Trabaho lang po. Sa hapon humuhupa ang pila. Umuupo siya sandali, inuunat ang paa. Sa labas, tumatawid ang tren. Sa loob, humuhuni ang printer. Pero pareho niyang kinagisnan ang ingay at ang katahimikan. Lira, sabi ni Ate Jonah, may nag-aalok ng extra. Madaling kita. Ikaw na bahala. Tumingin si Lira. Alam na ang ibig sabihin. Umiling siya ng mahinahon. Salamat po pero hindi po ako pwede. Nako, sayang. Sagot ng supervisor at hindi na nagpumilit. Hindi kayang gumawa ng mali kahit desperado. Iyon ang tahimik na panata ni Lira. Hindi dahil wala siyang kailangan, kundi dahil alam niyang may mas mahalagang mawawala. Pag-uwi niya, sumalubong ang dapit hapon sa San Roque. May batang naglalaro sa riles. May paupahan, huminga ng malalim. Bukas ulit, sabi niya sa sarili at may pagod pero may pag-asa. Sa loob ng maliit na kwarto, muling sinindihan ng kandila. Hindi ang grande ang buhay sa dulo ng bayan. Pero buo ang loob ni Lira. At sa bawat araw na sinasalubong niya ng maaga, pinipili niyang manatiling tama. Kahit mahirap. Kahit tahimik. May mga umagang mas tahimik kaysa karaniwan sa lumang paupahan ng San Roque. Hindi dahil wala ang ingay ng tren o busina ng jeep, kundi dahil may mga salitang hindi sinasabi. Sa maliit na kusina ni Lira, ganito ang umagang yon. Nakaupo si Tatay Benji de la Cruz, 51, sa bangkong kahoy na may bali ang isang paa. Mahaba ang braso, bakat ang ugat, halatang sanay sa buhat. May luma siyang t-shirt na may bahid ng semento sa gilid at pantalon na ilang ulit nang natahe sa tuhod. Nakatupi ang sombrero sa mesa. Parang siya ring napagod at gustong umupo. Anak, sabi niya habang sinusuri ang kawaling halos wala ng laman. Parang diet mode tayo ah. Napangiti si Lira habang hinahalo natitirang lugaw. Manipis na, halos sabaw na lang. Uso raw yan tay, pampabata. Eh di wow, natawa si Tatay Benji, sabay tapik sa tiyan. Kaya pala parang mas gumagaan ako araw-araw. Sa totoo lang, ubos na ang bigas. Ang lugaw ay mula sa huling takal na pinahaba ng tubig at dasal. 2 mangkok lang ang inilabas ni Lira. Tig-iisa sila. Wala ng ulam, pandesal na lang nahati sa gitna. Sa'yo na yung mas makapal, sabi ni Tatay Benji. Tinutulak ang pandesal papunta kay Lira. Hindi na tay, mamaya pa ako kakain. Mabilis namang sagot ni Lira. Halatang sanay na sa ganitong palitan. Tiningnan siya ng ama. Alam ang totoo.
Huwag ka na magpakabayani, kailangan mo yan. Pareho naman po tayo may trabaho ngayon. Sagot ni Lira. Pilit magaan ang boses. Tahimik silang kumain. Sa labas, dumaan ang tren. Isang mahabang huni na tila humihila ng oras. Si Tatay Benji ang unang nagsalita. Delayed na naman ang bayad kahapon. Sabi niya, diretso, pero walang reklamo. Sabi ng foreman sa susunod na linggo na raw. Alam mo naman yon, pag ilang susunod na. Tumango si Lira. Hindi na siya nagtanong. Alam na niya ang kwento. Ang truck helper nagigising ng madaling araw, sasampa sa truck, magbubuhat ng semento, bakal, kahoy. Minsan buong araw sa ilalim ng araw. Tapos uuwi na may pangakong sahod na parang usok. Nandyan pero hindi mahawakan. May tumawag nga din sa cooperative. Dagdag pa ni Tatay Benji tsaka ngumiti. Kinakamusta raw nila ako, mabait talaga. Alam ni Lira ang ibig sabihin ng kinakamusta. Utang na kailangang bayaran. Interes na patuloy na tumataas pero hindi siya nagsalita. Sa halip kinuha niya ang tasa ng ama at nilagyan ng kaunting kape. Salamat anak, sabi ni Tatay Benji. Alam mo kung may Olympic lang sa pagbubuhat, baka may medalya na ako. Gold yan tay, sagot naman ni Lira. Complete package, semento, bakal, kahoy. E di pwede na ako mag-retire niyan. Biro ng ama sabay tawa. May tunog ng pagod ang tawa, pero buo pa rin. Tumayo si Tatay Benji at sinuot ang sombrero. Hinaplos niya ang mesa. Parang tinitiyak na matibay pa rin. Maaga ang biyahe ngayon, baka maraming delivery. Ingat po, sabi ni Lira. Huwag masyadong magbuhat. Hindi naman ako marunong sumunod sa ganyan. Sagot naman ng ama na nakangiti. Pero susubukan. Bago lumabas, huminto si Tatay Benji sa pintuan. Anak, bigla niyang sabi. Kung sakaling, wala po. Putol ni Lira, lumiti. Kaya po natin. Nagkatinginan sila. Sa tingin na yon, naroon ang lahat ng hindi sinasabi. Ang takot, ang pag-asa, ang pangakong magpapatuloy. Tumango ang ama at tuluyang lumabas. Maghapon, inabala ni Lira ang sarili sa pagtitinda, sa pag-encode, sa pakikipag-usap sa mga customer. Pero sa pagitan ng mga numero at resibo, bumalik ang larawan ng ama. Nakasampa sa truck, nakahawak sa bakal. Pilit na tuwid ang likod kahit mabigat ang mundo. Gabi na nung umuwi si Tatay Benji. Mabagal ang lakad, may alikabok ang sapatos. May pasa sa braso, pero may dala siyang plastic, 2 perasong pritong saging. Oh, dessert! Sabi niya na parang panalo sa loto. Uy! Gulat ni Lira. Saan galing yan? May suki sa bodega, sabi ko para sa anak ko. Ngumiti ang ama at pagod pero proud. Umupo sila sa hagdan ng paupahan. Pinaghati ang saging. Walang salita sa ilang sandali. Sa paligid, may mga batang naglalaro, may radyo na tumutugtog, may tren na dumadaan. Tay, mahinang boses ni Lira. Pagod na po ba kayo? Huminga ng malalim si Tatay Benji. Oo, sagot niya na diretso, pero hindi susuko. Tumango si Lira. Wala nang kailangang idagdag. Sa katahimikan ng gabi, malinaw ang tema ng kanilang buhay. Kahirapan na may kasamang pagmamahal at ang katahimikan ng mga magulang na lumalaban. Hindi palaging malakas, hindi palaging nakikita, pero palaging nakatayo kahit lubog. Pagsikat pa lang ng araw, buhay na ang terminal sa Barangay San Roque. May businang nag-uunahan, may konduktor na paos kakasigaw. May amoy ng diesel na humahalo sa singaw ng lugaw ni Lira. Sa gitna ng lahat ng yon, parang entablado ang maliit niyang pwesto. Doon nagtatagpo ang gutom, kwento at chismis. Lira, 3 lugaw ha. Yung isa maraming luya. Sigaw ni Aling Yoli. May hawak na eco bag at suot ang tsinelas na may takong. Eto na po, sagot ni Lira. Mabilis ang kamay, kalmado ang mukha.
Kasunod ni Aling Yoli, si Aling Nena. Nakapusod ang buhok at may dalang paypay kahit umaga pa lang. Sumingit din si Aling Feli. May salamin sa noo, tingin na parang laging may alam. Ay nako, bungad ni Aling Nena habang umuupo sa bangketa. Narinig niyo ba yung kay Cora? Alin doon? Tanong ni Aling Yoli sabay higop. Marami yon. Yung may kabit daw ang asawa, sabi ni Aling Nena. Ibinaba ang boses pero lalong naging malinaw. Sa kabilang kanto pa, nakita raw ni Lulingning sa tricycle. Eh di wow, singit ni Aling Feli. Kaya pala gabi-gabi umaalis. Sabi ko na nga ba. Natawa si Aling Yoli. Ay, ang lalaki talaga kapag may pera, no? May lakas ng loob. Kapag wala, ang kapal ng muka. Uy, sabi ni Lira at may ngiting pigil habang naglalagay ng toppings. Ingat po sa mga salita, baka marinig. Hayaan mo, sagot ni Aling Nena. Terminal to, lahat naririnig na. Humalakak sila. Sa likod ay may batang humahabol sa aso. Sa harap ay may jeep na biglang preno. Ang chismis ay parang lugaw, mainit, madaling ipasa, at masarap pag pinagsaluhan. Speaking of lalaki, sabi ni Aling Feli, tumingin kay Lira mula ulo hanggang paa. Kamusta na nga pala yung si Jerome? Napakunot noo si Lira. Alin pong Jerome? E di yung tambay, sagot ni Aling Yolit kumendat pa. Araw-araw kang tinitingnan nun na, parang libreng sine. Matangkad yun, dagdag ni Aling Nena. Gwapo kung tutuusin. Sayang lang, wala pang direksyon. May direksyon, kontra ni Aling Feli. Diretso sa tindahan ng Yossi. Sabay-sabay silang tumawa. Si Lira tahimik lang, patuloy sa pagsandok. Lira, tukso ni Aling Yoli. Baka naman pwede mo nang patulan, kawawa rin naman, walang nagmamahal. Huminto sandali ang kamay ni Lira. Tumingin siya sa kanila, mahinahon pero matatag. Ayoko po ng palamunin. Tumahimik ang mesa sa isang iglap. Sandaling bihira sa terminal. Diretso sabi ni Aling Nena, tapos ay ngumiti. Pero tama ka rin naman. Hindi naman po sa minamaliit ko siya, dagdag ni Lira. Pero hindi ko na ho kayang magdagdag ng problema sa buhay ko. Sapat na po yung meron ako. Eh di wow, sabi ni Aling Feli, may paghanga sa boses. May paninindigan. Tsaka, sabi pa ni Lira sabay apot ng mangkok. Trabaho po muna. Hindi ko po hinahabol ang kilig kung gutom ang bukas. Napangiti si Aling Yoli. Ayan ang gusto ko sa'yo. Hindi ka madaling matinag. Sa di kalayuan, dumaan sa Jerome. Nakaputing sando, tsinelas at ngiting laging may balak. Sumulyap siya kay Lira. Kumaway. Hindi siya pinansin ni Lira. Sa halip, inabot niya ang sukle sa isang tsoper. Uy, nandyan. Bulong ni Aling Nena. Wala na, shutdown na. Sagot ni Aling Feli sabay tawa. Jerome! Sigaw ni Aling Yoli. Trip lang. Lugaw ka? Ngumiti naman si Jerome. Next time po. Next time pa rin. Sagot ni Lira na hindi tumitingin. Lumipas ang oras sa tawanan at kwentuhan. May chismis tungkol sa lalaking tamad na ayaw magtrabaho. May balita sa kapitbahay na nagbenta ng gamit para sa bisyo. May hula kung sino ang susunod na magkakaproblema. Sa gitna ng lahat, nananatiling steady si Lira. Nakikinig pero hindi nakikisawsaw. Tumatawa pero may hangganan. Alam mo, sabi ni Aling Nena bago tumayo, darating din ang para sa'yo. Hindi naman po ako nagmamadali, sagot ni Lira. May oras ho ang lahat. Nagbayad sila at nagpaalam. Naiwan si Lira sa pwesto. Pinunasan ng mesa, tiniklop ang tarpaulin. Sa paligid, patuloy ang buhay. Maingay, magulo, pero may saya. Sa likod ng barangay humor at chismis, may nakatagong bigat na unti-unting papalapit. Hindi pa man alam ni Lira, ang tawang naririnig niya ngayon ay paunang nota lamang, bago ang mas mabigat na saliw ng conflict na darating.
May mga araw na kahit pareho ang oras ng gising at bigat ng trabaho, mas magaang huminga ang mundo. Ganito ang araw na iyon para kay Lira. Maaga pa lang, sunod-sunod na ang bumili sa lugawan. May bagong ruta ang mga jeep, kaya dumadami ang tsuper sa terminal. May estudyanteng humabol ng mangkok bago pumasok. May construction worker na humingi ng dagdag sabaw. Sa bawat, "Ate, dagdag po." Mabilis ang kamay ni Lira. Parang sanay sa sayaw ng sandok at mangkok. "Ang sarap ngayon na," sabi pa ni Mang Tino, humihigop. "Parang may bonus." "Wala po," sagot ni Lira na nakangiti. "Baka gutom lang po kayo." "Hindi," singit ni Aling Yoli, nakakaupo lang. "Kapag masayang nagluto, mas masarap ang pagkain." Napangiti si Lira, hindi niya tinatanggi. Bandang 10:00, halos ubos na ang paninda. Binilang niya ang kita, masigit kesa sa karaniwan. May ilan pang sukay na nagbayad ng matagal ng utang. tig-100, tig-200, hindi malaki, pero sapat para gumaan ang balikat. "Salamat po," sabi ni Lira sa isang nanay na may dalang bata. "Ingat po kayo." "Salamat din." Iha," sagot ng babae at tumawa. Pagkatapos ng hapon sa remittance stall, muling binilang ni Lira ang pera sa maliit na sobre. May konting sobra. Huminga siya ng malalim. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa ideya. Sa palengke, dumaan naman siya sa hilera ng mga ulam. Umuusok ang ihawan. May pares na kumukulo. May siomay na bagong hango sa steamer. Tumigil siya. Pinagmasdan ang mga putahe na paborito ni Tatay Benji. "Magkano pong inihaw na liempo?" tanong niya. 200, sagot ng tendero. Sandali siyang nag-isip at saka tumango. Sige po, pabili, pakihiwa na rin po." Habang binabalot ang ulam, ngumiti si Lira sa sarili. Hindi to luho. Munting reward lang para sa ama na araw-araw lumalaban ng tahimik. Bumili pa siya ng 2 kanin at maliit na bote ng suka na may bawang at sili. Pag-uwi, naglakad siya ng mas magaan. Sa isip niya, ang itsura ni Tatay Benji kapag nakita ang pasalubong, ang pilit na pagtanggi, ang ngiting hindi maitago. "Tay," ensayo niya sa isip, "may konting salo-salo tayo. Hindi man enggrande, may ginhawa. At minsan, sapat na yon." Malapit na siya sa kanto ng paupahan nang marinig niyang sigawan. "Hoy! Tumigil ka dyan!" May kalabog, may nagtakbuhan. Huminto si Lira at napakunot ang noo. Sa may tindahan may nagkakagulo. Mga tao ay nagsisiksikan. May babaeng umiiyak. May lalaking galit ang boses. "Hindi ko kinuha yan!" sigaw ng isang tinig. "Sinungaling!" sagot ng isa pa. "Nakita ka namin!" Lumapit si Lira, hawak pa rin ang supot ng ulam. May mga kapitbahay na nagkukumpulan. May batang nakasilip sa likod ng nanay. Sa gitna, may lalaking hawak ang braso ng isa. Pilit pinipigilan. "Bitawan mo ako!" sigaw ng lalaki na pawis. "Tumahimik ka!" sagot ng humahawak. "May ebidensya." "Anong ebidensya?" tanong ng isa sa mga nanonood. "Yung bag!" sigaw ng tendera. "Nawala ang kita ko!" Nanlamig ang kamay ni Lira. Hindi niya alam kung bakit, pero may kutob. Ang uri ng kaba na hindi galing sa pagod. "Hoy! Anong nangyayari?" tanong ni Aling Feli at dumating mula sa kabilang kanto. "Ninakawan daw," sagot ng isang lalaki. "Sa tindahan." "Hindi ako yan!" giit ng akusado. Nanginginig ang boses. "Nagkamali kayo!" May umiyak, may nagmura, may nagutos na tawagin ng tanod. Sa gilid may isang pamilyar na anyo na sumilip. Si Jerome. Nakatayo sa lilim. Hindi makatingin ng diretso. Saglit na nagtagpo ang tingin nila ni Lira. May kung anong bumigat sa dibdib niya. "Tawagin ng barangay!" sigaw ng isa. "Wag na, pag-usapan na lang yan," sabi ng tindera at nanginginig. "Gusto ko lang naman na mabawi." Paano kung hindi siya?" tanong ng isang matandang lalaki. Tumahimik ang paligid sa isang iglap.
Parang naghihintay ng sasabog. Si Lira, hindi makagalaw. Hawak pa rin ang pasalubong. Ramdam ang init na unti-unting nawawala. Sa malayo, may papalapit na sirena. O baka imehanosya niya lang. Ang hangin, biglang mabigat. Ang araw na kanina'y magaan ay tila may aninong dumapo. Lira! May tumawag sa pangalan niya mula sa likod. Dito ka pala. Lumingon siya at sa sandaling yon, may kumalabog na mas malakas. May bumagsak. May sumigaw. Napatigil si Lira sa gitna ng kalsada, pagitan ng liwanag at ng gulo. Sa isip niya, iisa lang ang tanong. Paano naging ganitong kabilis ang takbo ng araw? Hindi pa niya alam na ang munting ginhawang hinawakan niya kanina ay panandalian lamang. At ang sigawan sa kanto, simula pa lang ng unos, napaparating. Parang huminto ang oras sa kanto ng San Roque. Ang ingay na kanina ay halo-halong sigawan at yabag ng paa, biglang naging isang mahabang ugong sa tenga ni Lira. Sa pagitan ng mga balikat at ulo ng nagkukumpulang tao, may kumikislap na asul at pula. Ilaw ng patrol car. May barangay tanod na nag-aayos ng hanay. May pulis na may hawak na radyo. Seryoso ang mukha. Ang hangin ay may halong alikabok, pawis at takot. Tabi po, tabi! Sigaw ng tanod. Sumingit si Lira at hindi na iniisip ang sarili. Ano nangyari? Excuse po, padaan po. At doon niya nakita. Sa gitna ng kalsada, may lalaking nakaposas. Pawis na pawis, gusot ang damit. May sugat sa gilid ng noo na may bahid ng dugo. Bahagyang nakayuko ang ulo at parang pilit na inaayos ang paghinga. Kahit nakatali ang kamay, kilala niya ang tindig. Ang lapad ng balikat. Ang luma at pamilyar na t-shirt na may bahid ng semento. Tay? Nabasag ang boses ni Lira sa isang iglap. Si Tatay Benji. Parang may humila pababa sa dibdib ni Lira. Nawala ang bigat ng lupa sa paa niya. Sumigaw siya, sumugod. Hindi po siya yan. Sigaw niya at nanginginig ang tuhod. Inosente po ang tatay ko. May pumigil sa kanya, isang tanod. Miss, kalma lang po. Pakawalan niyo po siya. Iyak ni Lira. Anong ginawa niyo sa kanya? Sa gilid ay may lalaking nakahandusay sa kalsada. Duguan ang mukha, may punit ang damit. Nakahiga sa gilid ng bangketa habang may isang pulis na sumusuri ng pulso. May mga bulong sa paligid. Halo-halong hula at takot. Sinaksak daw? Sabi ng isa. Hindi, nabugbog. Sagot ng isa pa. At doon may babaeng nagwawala. Hawak ang braso ng isang kapitbahay. Galit ang mata. Mamamatay tao siya. Sigaw niya, sabay turo kay Tatay Benji. Nakita ko, siyang nanakit. Parang kutsilyo ang mga salita. Hindi po totoo. Sigaw ni Lira na humahagulgol. Tatay ko yan, hindi po siya nananakit. Tumingin si Tatay Benji sa kanya. Sa gitna ng gulo, nagtagpo ang mga mata nila. Pagod, pero buo. May pakiusap sa tingin. Hindi para sa sarili, kundi para sa anak. Lira, mahina niyang sabi na halos hindi marinig. Anak, huminga ka. Tay, sabihin niyo sa kanila. Pakiusap ni Lira at nanginginig ang kamay. Sabihin niyo po ang totoo. Sir, sasama po muna kayo. Sabi ng pulis na maayos pero matigas ang tono. Para sa investigasyon. Hindi po. Sigaw ni Lira at pilit kumakawala. Wala po siyang kasalanan. Miss, umatas po kayo. Utos ang tanod. Habang hinihila si Tatay Benji papunta sa patrol car, may umalingaw-ngaw na bulungan. Mga mata na nakatitig. Mga bibig na nagbubuo ng kwento bago pa man marinig ang katotohanan. Sa kaguluhan, nahulog ang supot sa kamay ni Lira. Sa isang iglap pero malinaw, bumukas ang plastik. Natapon ang inihaw at gumulong ang kanin sa semento. Humalo ang suka sa alikabok. Ang usok ng ulam ay napalitan ng amoy ng kalsada. Ang munting ginhawa na kanina'y bitbit niya, naggalat sa ilalim ng paa ng mga tao. Napatigil si Lira
Nakatingin sa sahig. Parang may bumagsak sa loob niya kasabay ng pagkain. Anak, tawag ni Tatay Benji habang sinasakay sa likod ng patrol car. Ayos lang yan. Hindi po ayos, Tay. Iyak ni Lira. Isinara ang pinto ng sasakyan. Umilaw ang sirena. Sa sandaling iyon, parang may pader na bumukod sa kanila. Sandali lang to. Sigaw ni Tatay Benji mula sa loob. Magtiwala ka. Umandar ang patrol car. Naiwan si Lira sa gitna ng kalsada. Nanginginig, halos mawala ng malay. May tumulong sa kanyang umupo sa bangketa. Ang mga tao, isa-isang nagsiuwian. Dala sari-saring bersyon ng nangyari. Sa semento, naroon pa rin ang natapong ulam. Malamig na, marumi na, hindi na mapapakinabangan. At sa dibdib ni Lira, isang malinaw na kirot ang umukit ng tanong na hindi niya masagot. Paano babangon ng isang tahanan kapag ang haligi nito ay biglang inalis? Mabigat ang hangin sa presinto. Parang sinisip-sip ang hininga ng mga taong pumapasok. Amoy lupang papel, pawis at kape na ilang ulit nang ininit. Nakaupo si Lira sa bangkong bakal. Nanginginig ang tuhod. Basa ang pisngi. Hindi pa rin nagsisink in ang lahat. Parang pelikulang walang pause. Miss, tawag ng isang pulis mula sa likod ng mesa. Ano pong pangalan ninyo? Lira May de la Cruz. Sagot niya na pilit at tuwid ang boses. Anak po ba kayo ni Benji de la Cruz? Opo. Tumungo ang pulis at tumingin sa folder. Person of interest po ang tatay ninyo. Parang may humila sa sikmura ni Lira. Anong ibig sabihin nun, sir? Wala naman po siyang ginagawang masama. May insidente po kanina. Paliwanag ng pulis, maingat ang tono. May away, may nasaktan. Sa kasamaang palad, namatay ang biktima. Nanlamig ang kamay ni Lira. Namatay? Opo. Ang kaso po ay serious physical injury resulting to homicide. Ang salitang iyon, homicide, parang pumutok sa loob ng ulo niya. Hindi niya narinig ang sumunod na paliwanag. Humina ang tunog ng mundo. Nakita lang niya ang bibig ng pulis na gumagalaw. Parang naisailalim siya ng tubig. Pero sir, singit niya na nanginginig. Trabahador lang po ang tatay ko. Hindi po siya nananakit. Umuuwi lang po yun galing trabaho. Miss, sagot ng pulis. Iniimbestigahan pa po. May testigo. May sugat ang tatay ninyo. Nasaktan din po siya. Depensa ni Lira. May sugat po siya sa noo. Tumango ang pulis. Lahat po yan ilalagay sa report. Huminga ng malalim si Lira. Pilit kumapit sa bangko. Pwede po ba siyang makapagpiyansa? Nagpalitan ng tingin ng dalawang pulis. Isa ang sumagot. May recommended bail po, 5,000 piso. Parang may tumama sa dibdib ni Lira. 5,000. Sa papel, maliit. Sa buhay niya, parang bundok. 5,000? Ulit niya na halos pabulong. Sir, saan po ako kukuha nun? Walang agarang sagot. Hindi dahil sa kawalan ng awa, kundi dahil iyon ang totoo. May mga tanong na walang mabilis na lunas. Umupo muli ang pulis. Miss, kung makakapagpiyansa po kayo, makakalabas pansamantalang tatay ninyo. Kung hindi, mananatili po siya rito habang inaayos ang kaso. Nanghina ang tuhod ni Lira. Napaupo siya sa sahig. Hawak ang ulo. Ang mga mata niya ay nanlabo. Ang dibdib ay humahagulgol na parang may bumigay na pader. Patawad po, sabi niya at umiiyak. Hindi ko po alam. May nag-abot ng tissue. Kalma lang po, sabi ng pulis. Mas malambot ang boses. Pwede po kayong bumisita sandali. Tinayo siya ng isang tanod at inihatid sa may rehas. Doon sa makitid na selda, nakita niya si Tatay Benji. Nakaupo sa bangko, nakasandal sa pader. May benda sa noo, may pasa sa braso, pero tuwid pa rin ang likod. Tay, mahina niyang tawag. Lumingon ang ama at agad na tumayo. Lira, lumapit siya sa rehas. Kinapitan ng malamig na bakal.
Tay, sabi nila, naputol ang boses niya. Sabi nila homicide. Tahimik si Tatay Benji sandali at saka umiling. Anak, wala akong ginawang masama. Paano po nangyari? Tanong ni Lira na umiiyak. May gulo kanina. Paliwanag ng ama na mahinahon. Sinubukan kong umiwas. Nadulas ako at may tumama. Nagkagulo, hindi ko sinaktan ng kahit na sino. Hinaplos ni Lira ang rehas. Parang kamay ng ama ang hinahanap. May testigo raw po. May mga mata na nauunang husga. Sagot ni Tatay Benji. Pero may katotohanan. Lalabas yan. May piyansa po, sabi ni Lira at humihikbi. 5,000, tay. Wala po akong ganon. Ngumiti ang ama. Ngiting may sakit pero may tibay. Huwag mong sirain ang sarili mo dahil sa pera. Ako ang ama. Ako ang tatayo. Hindi po. Umiling si Lira. Ako po ang anak. Hahanap ako ng paraan. Lira, mariing sabi ni Tatay Benji hawak ang rehas. Makinig ka sa akin. Huwag mong ipagpalit ang sarili mo sa problema. Hindi ko po ibebenta ang sarili ko. Sagot ni Lira ng diretsyo. Magtatrabaho po ako. Hihingi po ako ng tulong. Pero ilalabas ko po kayo. Nagtagpo ang tingin nila. Sa pagitan ng bakal at luha, tumango ang ama. Marahan. Magtiwala ka at magpahinga ka kahit konti. Tumunog ang kampana. Time's up, sabi ng tanod. Babalik po ako. Pangako ni Lira. Pilit ng ngiti. Bukas po. Mag-iingat ka. Sagot ng ama. Paglabas ni Lira ng presinto, sinalubong siya ng gabi. Malamig at mabigat. Sa bulsa niya may barya at resibo. Sa dibdib niya ay may pangako. Ang salitang homicide ay parang aninong sumusunod, pero mas malakas ang tinig sa loob niya. Hahanap ako ng paraan, tay. Tahimik ang visiting area ng presinto. Hindi ang katahimikang payapa, kundi yung parang pinipigilan ng sigaw. Umupo si Lira sa bangkong bakal, hawak ang bag na wala namang laman, kung hindi ang resibo at dasal. Sa tapat niya si Tatay Benji. Nakaupo, tuwid ang likod, may pasa pa rin sa braso. Ang mga mata niya ay pagod, pero malinaw. Anak, mahinang sabi ng ama. Makinig ka. Sasabihin ko ang nangyari. Hindi para magmukhang tama ako, kundi para malaman mo ang totoo. Tumango si Lira. Tay, kahit ano po, kailangan ko pong maintindihan. Huminga ng malalim si Tatay Benji. Parang hinihila niya ang sarili pabalik sa gabing ayaw na niyang balikan. Galing ako sa delivery. Simula niya. Mahaba ang biyahe. Mabigat ang karga. Pagod na pagod ako. Si Ramon katulong ko sa truck. Niyaya akong uminom. Sabi ko isang bote lang. Pampatanggal lang ng pagod. Si Ramon, yung kasama niyo po sa trabaho? Tanong ni Lira. Oo, sagot ng ama. Matagal na kaming magkasama. Minsan mabigat ang loob niya pero hindi ko inakala. Tumigil si Tatay Benji sandali. Pinisil ang mga palad. Habang umiinom, napunta ang usapan sa delivery. May mga item daw na kulang. Sabi ko naman hindi ko alam. Nasa listahan lahat. Bigla siyang uminit. Paano po? Tanong ni Lira na bahagyang lumapit sa rehas. Nagbentang. Sagot ng ama na diretsyo. Sabi niya, ako raw ang kumuha. Nanlaki ang mata niya. Sumigaw siya at sinabi kong maghintay at check muna. Pero hindi siya tumigil. Naramdaman ni Lira ang bigat sa sikmura. May mga tao po bang nakarinig? Meron. Sabi ni Tatay Benji. May mga umiinom doon sa tabi. May naglalakad pa uwi pero alam mo naman kapag ulo umaatras ang iba. Ano pong ginawa ni Ramon? Tanong ni Lira na halos pabulong. Bigla siyang tumayo. Sagot ng ama. Kumuha siya ng
Napasinghap siya. Bakal. Steel pipe o bote? Basag na bote? Hindi ko na malinawan. Basta may hawak siyang matulis at mabigat. Tapos lumapit siya. Nanlamig ang batok ni Lira. Tinangka po ba kayong saktan? Oo. Sagot ni Tatay Benji na walang pag-ikot. Sa takot ko'y tinulak ko lang siya. Hindi ko siya sinuntok. Hindi ko siya hinabol. Isang tulak lang para makalayo. Tahimik ang paligid. Parang naririnig ni Lira ang kalabog kahit wala. Natumba siya. Patuloy ng ama. Mabigat ang tinig. Nadulas. Tumama ang ulo niya sa konkretong gilid ng bangketa. Malakas. Isang tunog na hindi ko makakalimutan. Napapikit si Lira. Tay, lumapit ako. Sabi ni Tatay Benji. Tinawag kong pangalan niya pero hindi siya gumalaw. May dugo. May sumigaw. May tumakbo. May tumawag ng tulong. Hindi po kayo tumakas. Sabi ni Lira. Parang pinagtitibay ang sarili. Hindi. Sagot ng ama. Nanatili ako. Hinawakan ko ang ulo niya. Sinabi kong tatawag ng ambulansya pero mabilis ang mga tao. Mas mabilis ang kwento. Huminga si Lira ng malalim. Pinipigilan ang luha. Tay, sabi nila may impluwensya raw pong pamilya. Tumango si Tatay Benji. Ang kapatid niya. Sabi niya, barangay officer. May kakilala daw sa pulis. Hindi ko sinasabi para manakot. Sinasabi ko para maging handa ka. Parang may kumapit sa dibdib ni Lira. Kaya po ba? Maraming mata. Putol ng ama. Pero maraming takot. Hindi lahat na nakakita, magsasalita. Tahimik si Lira sandali. Sa isip niya, bumabalik ang kanto. Ang sigawan ng mga mukhang umiwas ang tingin. Ang babaeng sumigaw ng paratang. May nakakita, alam niya. May mga taong alam ang totoo. Pero mas mabigat ang impluwensya kesa konsensya. Tay, mariing sabi ni Lira, tinaas ang tingin. May nakakita nito. Natatakot lang sila. Tumingin sa kanya ang ama. May bahagyang gulat. At pag-asa. Anak, hahanapin ko po sila. Dugtong ni Lira. Kakausapin ko po ang mga tao sa kanto. Hindi po pwedeng matapos dito. Mag-iingat ka. Paalala ni Tatay Benji. Hindi lahat ng katotohanan ay gustong marinig. Alam ko po, sagot ni Lira. Pero mas delikado pong manahimik. Tumunog ang kampana ng presinto. Hudyat ng pagtatapos ng dalaw. Lira, sabi ng ama na marahan pero buo. Ano man ang mangyari, tandaan mo, hindi kita pinili para magbuhat ng kasalanan na hindi akin. Hindi ko po yun pinubuhat. Sagot ni Lira at tumayo. Tuwid ang balikat. Ipinaglalaban ko po kayo. Nagtagpo ang tingin nila sa huling sandali. Isang ama na piniling umawat. Isang anak na piniling lumaban. Sa labas sa gintayang gabi at sa dibdib ni Lira tumigas ang pasya. Hahanapin niya ang liwanag kahit kailangan lampasan ang takot ng buong barangay. Bumalik si Lira sa kanto na parang bumabalik sa sugat na hindi pa naghihilom. Pareho pa rin ang itsura ng terminal area. Ang mga jeep na nag-aagawa ng pasahero, ang businang walang pasensya, ang alikabok na umaakyat sa bawat yabag. Pero para kay Lira, iba ang bigat ng lugar. Dito nagsimula ang gulo. Dito nabago ang lahat. Huminto siya sa mismong bangketa kung saan nangyaring insidente. May mansya pa ng tuyong dugo sa gilid ng semento. Bahagyang tinakpan ng putik at yapak ng tsinelas. Nilunok niya ang laway, pilit pinatatatag ang dibdib. Excuse po, sabi niya sa isang tenderong nag-aayos ng paninda. Nandito po ba kayo nung gabing may gulo? Napatingin ang lalaki at saka umiwas. Hindi ko alam yan, miss. Sandali lang po, pakiusap ni Lira. May nakita lang po ba kayo? Biglang yumuko ang tendero.
Nagkunwaring abala. Pasensya na, may inaasikaso ako. Lumipat si Lira sa sari-sari store sa kanto. Bukas ang ilaw, may radyo sa loob. Kumatok siya sa rehas. Nay, baka po may nakita kayo. Hindi pa siya tapos magsalita nang isinara ang pinto. Kumalabog ang kandado. Sa loob, humina ang radyo. Nanlamig ang palad ni Lira. Sa kabilang tindahan, may dalawang lalaking nagkakape. Lumapit siya. Pinilit ang ngiti. Kuya, sandali lang po. Tungkol lang po sa nangyari dito. Nagkatinginan ng dalawa. Ayoko madamay, sabi ng isa na diretso. May pamilya ako. Hindi ko po kayo itadamay, sagot ni Lira at nanginginig ang boses. Kailangan ko lang po ng totoo. Umiling ang lalaki. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lumayo sila. Isa-isa sinubukan ni Lira ang bawat pwesto. Tindahan ng yosi, karinderya, vulcanizing. Pare-pareho ang tugon. Iwas, katahimikan, saradong pinto. May CCTV po ba kayo? Tanong niya sa may-ari ng butika. Napabuntong hininga ang babae. Meron pero hindi gumagana. Matagal na. Sa karinderya, mas malinaw ang sagot. Meron kaming kamera, sabi ng tendera sabay baba ng boses. Pero wag na, ayoko pang magkaproblema. Pati po ba katotohanan, problema na? Tanong ni Lira na hindi na napigilan. Hindi naman sumagot ang tendera at tumalikod na lang. Umupo si Lira sa bangketa. Pagod ang katawan, pagod ang loob. Sa paligid patuloy ang buhay. May tumatawa, may nagmamadali, may bumibili ng almasal. Parang wala lang nangyari. Parang hindi gumuho ang mundo ng isang tao dito kahapon. May nakakita at alam niya yon. Ramdam niya sa mga matang umiiwas, sa mga pintong isinara, sa mga salitang hindi binuo. May mga saksi, tahimik lang. Huwag kang matakot, bulong niya sa sarili. Hindi ikaw ang may kasalanan. Tumayo siya at pinunasan ng alikabok sa pantalon. Tumingin siya sa paligid. Parang kinakausap ang buong kanto. Hindi ako susuko. Mahina niyang sabi pero malinaw. Hindi ako. Pero alam din niya ang totoo. Ang tapang ay hindi sapat kung gutom ang sikmura at may bayarin ng bukas. Bumalik siya sa pwesto ng lugawan kinabukasan. Mas maaga kaysa dati. Inayos niya ang mesa. Inilabas ang kaldero. Mas kaunti ang paninda. Kapos ang puhunan. Pero may kailangan simulan. Lira, tawag ni Aling Yolit lumapit na may kunotang noo. Akala ko hindi ka magtitinda. Kailangan po. Sagot ni Lira ng diretso. May tatay po akong kailangan ng tulong. Tumango ang matanda. Hindi na nagtanong. Umorder siya ng lugaw at tahimik na umupo. Sa bawat sandok, may halong kaba at determinasyon. Sa bawat barya, may kwenta. Hindi lamang ito para sa pagkain, para rin sa legal na pangangailangan na unti-unting sumisilip sa isip niya. Pamasahe, papeles, abogado. Sa hapon pumasok siya sa remittance stall. Pareho pa rin ang tila. Pareho pa rin ang trabaho. Pero may bago sa kanya. Mas matalim ang tingin. Mas buo ang loob. Miss, pakibilisan, sabi ng isang customer. Opo, sagot naman ni Lira. Hindi nawawala ang ayos. Pasensya na po. Habang nagtatayap, bumalik sa isip niya ang mga mukha sa kanto. Ang tendero, tendera, ang mga lalaki nagkape. May isang magsasalita. Kailangan lang ng tamang sandali. O ng tapang na higit sa takot. Paglabas ng trabaho, dumaan siyang muli sa lugar. Tahimik na ngayon. Walang gulo, walang sigawan. Pero naroon pa rin ang alaala. Babalik ako. Pangako niya sa sarili. Hanggang may magsabi ng totoo. Naglakad siya pa uwi. Hawak ang maliit na sobre ng kinita. Hindi pa sapat, malayo pa, pero may simula. Sa gitna ng takot at katahimikan, pinili ni Lira ang pinakamahirap na bagay. Ang magpatuloy. Para mabuhay,
para lumaban. Para sa ama niyang nakapiit at sa katotohanan ng pilit tinatakpan ng buong barangay. Hapon sa remittance stall, mabagal ang ikot ng electric fan. Paulit-ulit ang langit-nit ng printer at tuloy-tuloy ang pila ng mga taong may hawak na pangarap na kasya lamang sa sobre. Nakaupo si Lira sa likod ng counter. Diretso ang likod, mabilis ang daliri sa keyboard. May bago siyang bag. Hindi dahil may pambili, kundi dahil napunit na ang luma. Luma pa rin naman ang laman. Resibo, ballpen, at dasal. Next po, sabi niya sa kalmadong boses. Isang lalaking nakakapang lumapit, nag-fill out ng form, nagbilang ng pera. Tahimik lang nang matapos kinuha ang resibo at umalis sa parang nagmamadali. Sir, tawag ni Lira, pero tuloy-tuloy na ang hakbang ng lalaki palabas. Bumalik si Lira sa screen. Tinapos ang encoding. Nang iangat niya ang tingin ay may sobre sa gilid ng counter. Kulay craft, makapalang tiklop. Hindi iyon naroon kanina. Kanino to? Tanong niya na tumingin sa paligid. Walang sumagot. Ang pila ay umusad na. Ibang mukha na ang nasa harap. Kinuha niya ang sobre, dahan-dahan. Parang mabigat, hindi lamang sa kamay, kundi sa isip. Binuksan niya ng kaunti. Sapat para makita ang laman. ID cards, 2, at pera. Marami, hindi barya. Hindi lang daan, malaki. Nanlambot ang tuhod ni Lira. Pang-bail na sana. Bulong ng isip niya at kusa niyang hindi pinilit. Sumunod ang isa pang boses. Mas mahina pero mas malinaw. Pero mali. Isinara niya ang sobre, huminga ng malalim. Sa likod ng mata niya sumulpot ang larawan ni Tay Benji sa selda. Nakahawak sa rehas. Mahinahon ang tinig. Kahit mahirap, pipiliin ang tama. Pinisel ni Lira ang sobre. Ramdam niya ang bigat ng tukso. Ang bigat ng 5,000 na parang bundok sa harap ng pangangailangan. Isang iglap lang, pwede na. Walang makakaalam. Walang makakakita. Miss, sabi ng customer sa harap niya. Opo, sandali lang po. Sagot ni Lira at pinipilit ang boses na huwag manginig. Tinawag niya ang supervisor. Ate Jonah, may naiwan pong sobre ang customer. Lumapit si Ate Jonah. Tiningnan ang laman. Napataas ang kilay. Malaki to ah. Opo, sagot ni Lira. May ID po, baka bumalik. Pwede nating i-turn over sa admin, sabi ng supervisor. Opo, tugon ni Lira na diretso. Mas mabuti po. Inilagay nila ang sobre sa logbook. Nilagyan ng oras at detalye. Tinawag ang guard. Dalhin natin sa admin office. Utos ni Ate Jonah. Habang naglalakad, parang mas bumibigat ang hakbang ni Lira. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa paglaban sa sarili. Sa bawat segundo may tanong na kumakatok. Paano kung ito na ang sagot? Pero may sagot na rin siyang dala. Sa admin office, pinirmahan ang turnover. Tinawagan ng barangay hall para sa safekeeping kung sakaling hindi bumalik ang may-ari. Maayos, malinis, tapos. Pagbalik niya sa counter, bumalik ang pila. Bumalik ang trabaho. Pero hindi bumalik ang bigat sa dibdib. Kahit alam niya mas mabigat ang bukas. Bandang gabi, may kumalabit sa balikat niya. Isang guard, hawak ang phone. Miss Lira, sabi niya na may ngiti. May naghahanap sa'yo. Lumapit ang lalaking nakakap. Pawis na pawis. Halatang nagmamadali. Miss, sabi niya, halos singalin. Nawala po yung sobre ko. Tumango si Lira. Nasa admin po. May IDs po kasi sa loob. Parang nabunutan ng tinik ang lalaki. Salamat. Akala ko, hindi niya na tinapos. Salamat talaga. Walang anuman po. Sagot ni Lira ng simple. Nagkamayan sila. Walang palakpak. Walang kamera. Tahimik lamang ang sandaling iyon. Tama, kahit mahirap.
Kinabukasan, habang nagtitimpla si Lira ng kape sa lugawan, may dumaan na dalagitang kapitbahay hawak ang cellphone. "Ate Lira!" Sigaw nito tuwang-tuwa. "Ikaw to, diba?" "Ingat!" Sagot ni Lira at nagtataka. "Ano yan?" Ipinakita ang screen. Isang post mula sa barangay page. Good Samaritan, Lira May de la Cruz. May letrato ng sobre. Hindi ang mukha niya. May maikling kwento tungkol sa katapatan sa remittance stall. May mga comment ng papuri, heart, share. Napaupo si Lira. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa gulat. "Uy, sikat ka na!" Biro ni Aling Yoli. Dumaan para umorder. "Buti pa yan, libre ang bait." Ngumiti si Lira ng mahina. "Hindi po yan para sumikat." Para kanino?" Tanong ng matanda. Tumingin si Lira sa kalsada, sa tren na dumaan, sa araw na unti-unting umaangat. "Para po sa sarili at sa tatay ko." Sa hapon, sa presinto, ikinento niya kay Tatay Benji ang nangyari. Hindi niya binanggit ang post, hindi niya binanggit ang halaga. "Tama ang ginawa mo," sabi ng ama. May bahagyang ngiti. "Kahit kailan." "Natakot po ako," amin ni Lira. "Natural lang yan," sagot ng ama. "Ang mahalaga, hindi ka sumuko sa tama." Pag-uwi niya ay dumaan muli ang mga komento sa phone. May nag-alok ng tulong, may nagtanong ng GCash, may nagbahagi ng kwento. Hindi siya agad sumagot. Hindi pa niya alam kung paanong tatanggapin. Sa gabing iyon, natulog si Lira na mabigat pa rin ang problema. Pero magaan ang konsensya. Ang pera, dumadaan lang. Ang tama, nananatili. At sa pinakamaling oras sa pwedeng dumating ang tukso, pinili niyang daang mas mahirap. Dahilan kung bakit kahit unti-unti lumalapit ang liwanag. Tahimik ang umaga sa remittance stall. Hindi pa dagsa ang mga tao. Ang kape ni Lira ay kalahati pa lamang nababawasan. May kung anong pakiramdam sa dibdib niya. Hindi kaba, hindi rin saya. Parang paalala na may darating. At dumating nga. Isang itim na sedan ang huminto sa tapat. Bumaba ang isang babae na hindi kailangang magmadali para mapansin. Nasa huling bahagi na ng 50 ang edad. Ngunit maayos ang tindig, diretso ang balikat. Simple ang suot. Cream na blouse, pearl earrings, walang palamuti. Pero may bigat ang presensya. Hindi siya nagmamadaling pumasok. Tumingin muna siya sa paligid at saka ngumiti sa guard na nagbukas ng pinto. Lumapit siya sa counter. "Ikaw ba si Miss Lira May de la Cruz?" Tanong niya. Mahina ang boses pero malinaw. "Opo," sagot ni Lira na bahagyang nagulat. "Paano po?" "Ako si Aurora Villarreal," pakilala ng babae. "Ako ang may-ari ng sobre." Napahinto si Lira. Tumango siya agad. Opo. Kamusta po? Naibalik naman po sa inyo yung..." "Oo." Putol ni Madam Aurora. May ngiti sa mata. "At hindi ako pumunta rito para lang kumpirmahin iyon. Nandito ako para magpasalamat." Umiling si Lira at parang nahiya. "Ginawa ko lang po ang tama." "Alam ko," sagot ni Madam Aurora. "Pero ang tama, hindi laging pinipili. Lalo na kung may kapalit na ginhawa." Nagkatinginan sila. May katahimikang hindi nakakailang. Parang pareho nilang alam ang bigat ng mga salitang hindi pa sinasabi. "Pwede ba kitang ilibre ng kape?" Alok na Madam Aurora. "Kung okay lang." Lumipat sila sa maliit na cafe sa gilid ng terminal. Umupo si Lira sa tapat ng babae. Hawak ang tasa na umiinit sa palad niya. "Hindi kita hinana para husgahan," bungad ni Madam Aurora. "Pero may isang tanong lang akong gusto kong marinig ang sagot mula sa'yo." Tumango si Lira. "Sige po." "Naisip mo bang itago ang sobre?" Tanong niya na diretso ngunit banayad. Huminga si Lira ng malalim. Hindi siya umiwas. "Opo," sagot niya.
Muntik na po. Walang gulat sa mukha ni Madam Aurora. Sa halip ay may pag-unawa. Salamat sa katapatan. May pinagdadaanan po ako. Dagdag ni Lyra at hindi na napigilan. At nung nakita ko po yung pera, pumasok po sa isip ko kung gaano kalaki ang maitutulong nun. Sa isang iglap lang po yun. Pero malinaw. Na mali? Dugtong na Madam Aurora. Opo. Tumango ang babae. Hindi ka bawasan ang naisip mo. Sabi niya at dahan-dahan. Ang mahalaga, pinili mo ang tama. Ang kabutihan, hindi ka wala ng tukso, kundi kakayahang talunin ito. Napababa ang tingin ni Lyra. Salamat po. Lyra, tawag ni Madam Aurora na mas personal ang tono. Anong pinagdadaanan mo? Natigilan si Lyra. Ilang beses niya nang kwento ang buhay niya sa sarili. Sa gabi, sa tahimik, pero bihira sa ibang tao. Ngayon ay may nakaupo sa harap niya na hindi nagmamadali, hindi nang huhusga. Ang tatay ko po, nasa kulungan. Nanatiling tahimik si Madam Aurora. May kaso po siya. Pagpapatuloy ni Lyra. Magnanakaw daw pero hindi naman po yun totoo. Mali ho ang paratang nila. May mga taong tumuro sa kanya para iligtas ang sarili nila. Kailan pa yan? Tanong ni Madam Aurora. 2 linggo na po. Sagot ni Lyra. Nag-apply na po kami ng bail pero kulang po ang pera. Naghahanap po ako ng saksi pero wala din pong gustong magsalita. May bahagyang pagbabago sa mukha ni Madam Aurora. Hindi awa kundi pag-iisip. May abogado na ba kayo? Public attorney po. Sagot ni Lyra. Mabait naman po pero marami hong hawak na kaso eh. Tumango si Madam Aurora. Parang may desisyong hinuhubog. Lyra, sabi niya at diretso na. May private lawyer ako. Magaling, maingat, hindi basta sumusuko sa kulang na ebidensya. Nanlaki ang mata ni Lyra. Hindi ko po. Hindi to utang. Putol ni Madam Aurora na kalmado. At hindi rin ito kapalit ng kabutihang ginawa mo. Ito ay tulong. Dahil nakita ko kung sino ka. Tahimik si Lyra. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi sa takot, kundi sa pag-asang matagal niya nang kinukubli. May mga koneksyon din ako. Dagdag ni Madam Aurora. CCTV retrieval. Mga taong marunong maghanap ng ayaw magpakita. Hindi ko sinasabing madali, pero may laban. Bakit po ninyo to ginagawa? Tanong ni Lyra na halos pabulong. Ngumiti si Madam Aurora. May bahagyang lungkot sa mga mata. May isang tao ring minsan gumawa ng tama para sa akin. Noong panahong akala ko, wala nang matitira. Hindi ko siya nabayaran. Kaya binabayaran ko ang mundo. Napaluha si Lyra. Hindi niya agad pinunasan. Hinayaan niyang bumagsak ang luha sa tasa. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Sabi niya. Magpatuloy ka lang. Sagot ni Madam Aurora. Sa pagpili ng tama. Iyon ang sukli. Inabot ni Madam Aurora ang isang calling card. Tawagan mo siya. Sabi niya. Banggitin mo ang pangalan ko. At kung handa ka na, simulan natin. Hinawakan ni Lyra ang card na parang marupok na pangako. Opo. Pag-alis si Madam Aurora, bumalik si Lyra sa stall na mas magaan ang hakbang. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa sigurado ang tagumpay. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, may kamay na humawak sa kanya. Hindi para hilahin pataas, kundi para sabihing hindi siya nag-iisa. Mabilis ang takbo ng kotse ni Madam Aurora. Tahimik sa loob, pero ramdam ni Lyra ang bawat tibok ng puso niya. Parang malapit na siyang huminga ng maluwag. Sa isip niya, sa bawat minuto, lalapit na ang pag-asa. Eto na, bulong niya sa sarili. Makakalaya na si tatay. Hindi na niya namalayan ang labis na excitement. Halos nakalimutan ang bigat ng ilang linggo ng pag-aalala.
kawalan at pagtitiis. Ang mata niya ay nakafocus sa presinto, sa pinto, sa mga pulis na tila walang kamalay-malay na may isang anak na nagdadala ng pangarap para sa kanyang ama. Bumaba sila at dinala sa front desk ng presinto. Nakatingin si Lyra sa paligid. Ang parehong sahig, parehong halimuyak ng pawis at lumang papel. Ngunit iba na ang pakiramdam niya. May liwanag na, kahit kaunti lang. Nakasiksik sa paligid. Magandang hapon, bati ni Madam Aurora sa pulis. Narito po kami para sa pag-release ni Benji de la Cruz. May appointment na po kami sa lawyer ko. Ngunit bago pa man masabi ni Lyra ang lahat, lumapit ang isang pulis sa kanila. May hawak na papel at maingat na tingin. Miss de la Cruz? Tanong niya na mabagal ang boses. Opo. Sagot ni Lyra na mabilis ang paghinga. May balita po kami tungkol sa iyong tatay. Tahimik si Lyra. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang may kakaibang bigat sa hangin. Ano pong balita? Tumunog ang tinig niya at halos pabulong. Si Benji de la Cruz po. Nagsimula ang pulis. Nag-hesitate. Nasa loob ng cell? Napatay. Sinasabing suicide. Parang huminto ang mundo. Parang bumagsak sa kanyang dibdib ang lahat ng hininga. Hindi niya gagawin yan. Sigaw ni Lyra na nanginginig. Pilit kumakapit sa braso ni Madam Aurora. Tay, hindi po. Hindi niya gagawin yan. Lyra, mahinahong sabi ni Madam Aurora. Mahigpit na hawak ang balikat ng bata. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huminga ka muna. Ngunit hindi mapigilan ni Lyra ang hysterical na iyak. Ang mga paa niya ay para bang walang tibay. At sa isang iglap, bumagsak siya sa sahig. Ang mukha niya ay basa sa luha. At ang kanyang mga kamay, pilit hinahawakan ng ulo niya. Pilit iniisip kung paano itong nangyari. Bakit po? Sigaw niya na halos walang boses sa sobrang iyak. Bakit po siya aalis ng ganito? Bakit po? Bakit? Tahimik na lamang si Madam Aurora. Pinipilit ang sarili na manatiling matatag. Unti-unti, hinalikan niya ang noon ni Lyra at hinawakan ang mga kamay niya. Hindi kita iiwan, Lyra. Hindi kita iiwan. Paulit-ulit, dahan-dahan na parang mantra. Huminga si Lyra ng malalim. Ngunit ang dibdib niya ay parang may pinalo ng suntok. Hindi po. Hindi po siya aalis ng ganito. Bulong niya. Hindi po siya papayag. Alam ko. Sagot ni Madam Aurora. Diretso at mahinahon. Alam ko na kilala mo ang tatay mo. At kahit na may nangyari, hindi ibig sabihin na ito na ang katapusan. Nagulat si Lyra sa bigat at katiyakan ng tinig ng babae. Halos nakalimutan niya na kung gaano siyang kabata sa loob ng mga linggo ng takot at pag-aalala. Paano po? Paano po natin malalaman kung totoo to? Paano po natin mapapatunayang hindi siya gumawa ng ganito? May paraan. Sagot ni Madam Aurora. Dahan-dahan. Hindi pa kayo hinayaan na bumagsak ng tuluyan. Hindi pa huli ang lahat. May abogado ako. May kakayahan siyang mag-follow up sa kaso, sa presinto at sa anumang dokumento. Hihingi tayo ng verification. Hahanap tayo ng CCTV, witnesses, lahat ng pwedeng makatulong. Tumulo ang luha ni Lyra. Pero, tay, huminto siya at hindi na nakapagpatuloy. Ang puso ay pumipintig ng mabilis. Hindi siya nag-iisa. Ipinaliwanag ni Madam Aurora. Mahigpit na hawak ang mga kamay ni Lyra. Hindi ka rin nag-iisa. Nandito kami. Hindi para palitan ang pangyayari, kundi para labanan ng mali. Hindi ito ang dulo. Huminga si Lyra ng malalim. Dahan-dahan, unti-unting kinikilala
na kahit ang bigat ng balita ay hindi pa rin nagpapatigil sa kanya. Hindi po ako susuko. Bulong niya na mas malinaw na ngayon. Hindi po kami susuko. Kailangan ko po siyang mailabas. Maganda yan. Sagot ni Madam Aurora. May bahagyang ngiti. Tibay mo ang magiging sandigan niya. At sandigan mo rin ang sarili mo, Lira. Kaya natin to. Magkasama tayo. Tumayo si Lira. Pinunasan ng muka. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ngunit may apoy na ngayon. Ang boses niya ay halong luha at determinasyon. Opo, hindi po kami titigil. Hinawakan ni Madam Aurora ang braso niya. Sabay naglakad palabas ang presinto. Sa labas, ang araw ay mababa sa langit. Parang tahimik na sakse sa pighati at galaw ng mundo. Sa kanto ng terminal, sa presinto, sa puso ni Lira, may pagkakaisa na ngayon ng takot at tapang, ng histerya at determinasyon. Ang isang balita na dapat pumatay ng pag-asa ay nagbukas ng bagong dahilan para lumaban. At hindi kita iiwan. Paulit-ulit ni Madam Aurora habang lumalakad sila palapit sa kotse. Hindi po kami iiwan. Bulong ni Lira sa sarili. Hawak ang kamay ng babae. Hawak ang bagong simula sa gitna ng dilim. Ang labanan para kay Tatay Benji ay nagsimula na. Ngunit sa oras na ito, hindi na siya nag-iisa. Hindi na umulan ng araw ng libing, pero mabigat pa rin ang langit. Kulay abo, parang nakikiramay. Tahimik ang punerarya, may mga bulaklak na hindi kilala ni Lira kung kanino galing. May kabaong sa harap, sarado at makintab. Doon na lamang siya nakatitig. Parang sa kahoy na iyon naipon ang lahat ng tanong na hindi na masasagot. Si Madam Aurora ang nag-asikaso sa lahat. Siya ang pumirma sa papeles, nakipag-usap sa punerarya, pumili ng kabaong, nag-ayos ng lamay at libing. Hindi na nagtanong si Lira kung magkano. Alam niya namang hindi niya kakayanin. Ang ginawa na lang niya, tumayo, umiyak. Magpasalamat sa mga dumalaw at maghintay ng oras na tuluyan ng ibaba ang kabaong. Tay, bulong niya habang binababa sa lupa ang ama. Uuwi na tayo. Walang sagot. Wala nang tatawag sa kanya ng anak na may halong biro kahit ubos ang pera. Wala nang maghihintay sa maliit na mesa sa paupahan. Pagkatapos ng libing, isa-isa nang umalis ang mga tao. Bumalik ang katahimikan. Yung uri ng katahimikan na masakit sa tenga. Naiwan si Lira sa tabi ng puntot. Nakatayo lamang. Parang may hinugot sa dibdib niya. Para ngayon lang talaga nag-sink in. Mag-isa na siya. Lumapit si Madam Aurora. May dalang payong kahit hindi umuulan. Lira, tawag niya na mahinahon. Halika na. Sumama si Lira hanggang sa gate ng sementeryo. Doon huminto sila para may hindi pa tapos sabihin. May gusto akong ialok, sabi ni Madam Aurora. Diretso ngunit maingat. Sumama ka sa akin. Tumira ka muna sa bahay ko. Nanlaki ang mata ni Lira. Po? Hindi to awa. Dagdag agad ni Madam Aurora. At hindi to kapalit ng kahit ano. Ayoko mag-isa ka ngayon. Napailing si Lira. Otomatikong depensa. Hindi po nakakahiya po tsaka huminto siya. Hindi ko po alam kung karapat dapat ako. At kaninong pamantayan yan? Tanong ni Madam Aurora. Sa akin, malinaw. May trabaho po ako sa terminal, sabi ni Lira at pilit kumakapit sa pamilyar. May mga tao po roon. Doon po ako sanay. Alam ko, sagot ni Madam Aurora. At hindi kita pipilitin. Iniimbitahan lang kita para may matuluyan ka. May pahinga para makahinga ka. Tahimik si Lira. Pumasok ang hiya. Yung hiya na parang kasalanan ng tumanggap. Pumasok din ang takot. Na baka masyadong malaki ang mundo ni Madam Aurora para sa kanya. At higit sa lahat, ang guilt na parang pag-alis niya sa paupahan ay pagtalikod sa alaala ng ama.
Pwede ka ring umalis kapag gusto mo. Dagdag ni Madam Aurora. Walang kondisyon. Matagal bago tumango si Lira. Isang maliit na tango pero mabigat ang ibig sabihin. Kinabukasan, bumalik sila sa barangay San Roque. Sa lumang paupahan, may nakasabit pa ring kortina na siya mismo ang tumahi. Nasa sulok ang maliit na mesa sa bahay nilang kinakainan ng ama. Pinunasan ni Lira ang ibabaw, parang paalam. Uuwi po ako. Bulong niya sa loob ng kwarto. Hindi niya alam kanino. Hindi ko po kayo iniiwan. Sumakay sila sa kotse. Habang umaandar, unti-unting nawala ang tunog ng terminal. Sigawan ng barker, busina ng jeep, tawanan ng mga kapitbahay. Napalitan ng katahimikan at mahabang kalsada. Pagdating sa gated subdivision, napahinto si Lira sa gate pa lamang. Mataas ang bakod. May guard na bumate ng, "Good afternoon, ma'am." Bumukas ang gate na parang sa pelikula. Pagpasok ng mansyon, parang pumasok siya sa ibang bansa. Malawak ang sala. May chandelier na kumikislap. Marble ang sahig. Makinis. Malamig. May mga painting sa pader na hindi niya alam kung saan nagsisimula at nagtatapos ang kwento. "Welcome," sabi ni Madam Aurora. May lumapit na staff. "Good afternoon, Ma'am Aurora," sabi ng isa at diretso ang English. "Would you like some tea?" Napatigil si Lira. Naramdaman niyang lumiit siya bigla. Ang tsinelas niya ay tila mas maingay pa sa marmol. "Lira?" Tawag ni Madam Aurora na napansin ang pag-atras niya. "Okay ka lang?" "Opo," sagot ni Lira. Kahit hindi buo ang loob. "Medyo naninibago lang po." Ngumiti si Madam Aurora. "Normal yan. Ako man dumaan din sa ganyan. Ibang-iba lang ang pinanggalingan." Inihatid siya sa kwarto. Malaki, may bintana, may kama na parang ulap. Umupo si Lira sa gilid. Dahan-dahan, parang baka masira. "Pwede ka magpahinga," sabi ni Madam Aurora. Walang kailangang patunayan. Pag-alis ng babae, naiwan si Lira na mag-isa sa silid na hindi niya alam kung sa kanya ba talaga. Huminga siya ng malalim. Sa isip niya, bumalik ang tunog ng terminal. Pero ngayon, malayo na. Hindi ito pagtakas. Bulong niya sa sarili. Paglipat lang. Mula sa paupahan patungong mansyon, mula sa ingay patungong katahimikan, isang hakbang sa mundong hindi niya inakalang papasukan niya. Hindi niya alam kung ano ang kapalit, pero alam niya ito. Nagsimula na naman siyang mabuhay, dala ang lungkot, ang tapang at ang pag-asang kahit sa ibang mundo, pwede pa ring manatiling totoo sa sarili. Tahimik ang mansyon sa umaga, pero ramdam ni Lira ang kakaibang tensyon sa hangin. Maaga siyang nagising. Hindi dahil sanay siya, kundi dahil hindi siya sanay sa katahimikan. Walang busina, walang sigawan sa terminal, walang kalanseng ng barya. "Good morning, Miss Lira," bati ng isang staff na naka-uniforme. "Ma'am Aurora is expecting you in the study." Tumango si Lira. Pilit na inaayos ang sarili. Simple lamang ang suot niya. Planchadong blouse, itim na slacks. Hindi siya sanay magmukhang ganito, pero sinubukan niya. Pagpasok niya sa study, nandoon si Madam Aurora. Nakaupo ng tuwid, may hawak na tablet. Sa kabilang dulo ng silid may lalaki nakatayo sa harap ng bintana. Matangkad, diretso ang tindig. Suot ang dark suit na parang laging handa sa laban. Nang humarap siya, malamig ang mga mata. Matalas, parang sanay maghusga sa loob ng isang segundo. "Adrian," sabi ni Madam Aurora, "this is Lira." Hindi agad nagsalita ang lalaki. Tumingin lang siya kay Lira, mula ulo hanggang paa. Parang iniiska ng bawat detalye. "So?" Bungad niya sa Ingles. Walang emosyon. "She's the one." Napakapit si Lira sa gilid ng bag niya. "Good morning po," sabi niya at pilit na magalang. "Morning," sagot naman ni Adrian na cold.
Mom, I have a meeting in 20 minutes. Let's make this quick. Si Madam Aurora hindi nagmadali. Lyra will start working at the company next week. Nanlaki ang mata ni Lyra. Kahit inaasahan na niya, iba pa rin pala kapag narinig na. What? Sabay na tanong ni Adrian. Mataas ang putono at putol ang pasensya. You hired someone without running it by me? Hired is a strong word, sagot ni Madam Aurora. I'm placing her under you as your executive assistant. Tahimik ang mundo ng 2 segundo. You're joking, sabi pa ni Adrian. Pilit ngumiti pero halatang galit. I don't need an assistant. I don't want one. And I especially don't want someone in my space. Adrian, babala ng ina. Pero tuloy siya. Do you even know how demanding my schedule is? How confidential my work is? Tumayo si Lyra ng tuwid. Ma'am Aurora told me, you? Putol na Adrian at tumingin sa kanya. What do you know about corporate operations? Logistics? Real estate acquisitions? Board meetings? Huminga ng malalim si Lyra. Ramdam niya ang init ng pisngi niya, pero hindi siya umurong. Hindi po ako graduate ng business school. Sagot niya ng diretso. Pero mabilis po ako matuto. Nagtaas ng kilay si Adrian. That's cute. Napasinghap si Lyra. Hindi po ako cute. Nagtatrabaho po ako ng marangal. Adrian. Sabat ni Madam Aurora na matigas ang boses. Enough. Ngunit bago pa tumigil ang lalaki, bigla siyang napatitig kay Lyra. Parang may kumurap sa alaala niya. Wait, sabi niya na mas mabagal na ngayon. Ikaw, nagkatinginan sila. Napakunot noo si Lyra. Hanggang sa biglaang bumalik ang isang eksena. Mainit na umaga, nasa terminal siya. Tinutulak ang lugaw cart. Isang kotseng biglang umatras, mabilis, padalos-dalos. Halos tumama sa cart niya. Hey, are you blind? Sigaw ng lalaking bumaba sa kotse noon. At ikaw po, hindi kayo marunong magpreno? Sagot niya na galit at takot. Nagkabanggaan sila. Nagkataasan ng boses. At sa gitna ng pagtutulak at pag-iwas, nadapa si Lyra. At aksidenteng tumama ang tuhod niya sa lalaki. Napahawak ito sa tiyan, napamura, napatingin ang buong terminal. Bumalik si Adrian sa kasalukuyan. Biglang napaatras ng kaunti. You, sabi niya na mababa ang boses. You're the lugaw girl. Napakunot noo si Lyra. At ikaw rin po yung muntik ng sumagasa? Nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Galit na may halong hiya. That was you? Opo, sagot ni Lyra na hindi umatras. At pasensya na po sa tuhod. Reflex lang po yan. Reflex? Ulit niya. You need me. Nilapitan niyo po kasi ako ng pasigaw eh. Sagot ni Lyra. Kaya may karapatan din po akong ipagtanggol ang sarili ko. Tahimik ang silid. Si Madam Aurora lamang ang mukhang kalmado. So you two already met? Sabi niya. Good. Saves time. This is ridiculous. Singhal ni Adrian. You're putting someone with zero corporate background, someone who assaulted me, into my office? Accident. Sabay na sabi ni Lyra at Madam Aurora. Tumawa si Adrian. Walang saya. Unbelievable. Lumapit si Lyra. Isang hakbang lang, pero sapat para marinig siya. Hindi ko po inaasahan ang trabahong to. Pero hindi rin po ako humihingi ng awa. Kung bibigyan po ninyo ako ng pagkakataon, gagawin ko ang lahat para matuto. Tumingin si Adrian sa kanya. Matagal. And if you fail, then aalis po ako. Sagot agad ni Lyra. Pero hindi po ako aalis na hindi sinusubukan. May katahimikan ng muli. Ngunit ngayon, may iba ng bigat. Hindi na lang galit. May hamon. Si Madam Aurora ang pumutol. Final na to. Adrian, she stays.
You'll give her a chance. Huminga ng malalim si Adrian tsaka tumingin sa relo. Fine, sabi niya sa huli na malamig. But don't expect me to go easy on her. Hindi ngumiti si Lira. Hindi ko po hinihingi yun. Nagkatinginan silang dalawa. Walang ngiti, walang bate. Isang tahimik na banggaan ng dalawang mundong parehong matigas. Habang palabas si Adrian, lumingon siya sandali. Don't be late, sabi niya. I hate inefficiency. Tumango si Lira. Hindi po ako nahuhuli. Nang tuluyan ng magsara ang pinto, napaupo si Lira. Huminga ng malalim. Sa harap niya, isang trabahong hindi niya pinangarap. At isang lalaking malinaw sa kanya ay ayaw. Ngumiti si Madam Aurora. Welcome to the real world, Lira. Tahimik na tumango si Lira. Hindi niya alam kung alin ang mas mahirap, ang corporate world o ang lalaking kailangan niyang harapin araw-araw. Ngunit isang bagay lamang ang malinaw. Hindi siya umatras noon sa gitna ng terminal at hindi rin siya uurong ngayon. Unang linggo pa lang ni Lira sa opisina, parang buong taon na ang lumipas sa pagod. Margins are off, malamig na sabi ni Adrian, na hindi malang tumingin sa kanya. Font size, alignment, consistency. Tumango si Lira, mabilis na inayos ang dokumento. Opo. Also, dagdag ni Adrian na nakataas ang kilay. I don't like bullet points when it can be summarized in one line. Napasinghap si Lira pero pinigilan ng sarili. Noted po. Sa loob-loob niya, kung pwede nga lang lagyan ng lugaw tong keyboard, baka gumaan ang loob niya. Araw-araw ganoon. Si Adrian parang may radar sa bawat mali. Kahit extra space, napapansin. Si Lira naman tahimik pero matigas ang ulo sa isang bagay. Hindi siya bibigay. Kapag pinagalitan, inaayos. Kapag tinatama, tinatandaan. At kapag hindi alam, nagtatanong. Kahit masakit sa pride. Mabilis siyang natuto. Systems, calendar management, meeting briefs, lahat pinasok niya. Minsan napapansin ni Adrian na bago pa siya magsalita, naka-anticipate na si Lira. Hindi niya inaamin pero napapansin niya. Kapag nandyan si Madam Aurora, biglang nag-iiba ang ihip ng hangin. Good morning, Ma'am. May pilit ng ngiti si Adrian. Good morning po, Ma'am. Mas lalong magalang naman si Lira. Everything okay here? Tanong ni Madam Aurora. Tingin sa dalawa. Perfect. Sabay na sagot nila. Parehong hindi totoo. Pag-alis ni Madam Aurora, balik sa malamig na katahimikan. Hanggang sa isang hapon, napansin ni Lira na hindi pa kumakain si Adrian. 2:00 na pero tuloy-tuloy pa rin ang meetings. Sa pantry napatingin siya sa baon niyang niluto kagabi. Simpleng adobo, kanin at konting atsara. Huminga siya ng malalim. Parang susugod sa laban. Naglagay siya ng maliit na sticky note sa ibabaw ng container. Pasensya na po kung may mga sablay pa ako. Salamat sa tiyaga. Iniwan niya iyon sa gilid ng desk ni Adrian habang wala ito. Pagbalik ni Adrian, napahinto siya. Tumingin sa container. Sa note, saglit na kumunot ang noon niya. Pero binuksan niya ang takip. Mainit-init pa. Amoy bahay. Hindi niya alam kung kailan huling may nagluto para sa kanya. Tahimik siyang kumain. Walang salita. Walang reklamo. Kinabukasan, mas kaunti ang puna. Mas diretso ang instructions. Next time, sabi ni Adrian na hindi tumitingin. Use the updated template. Opo, sagot ni Lira. Walang sigaw, walang sarcasm. Isang linggo lang lumipas, may dumating na sobre sa desk ni Lira. Walang pangalan. Sa loob ay isang maikling note. You're doing better than you think. Don't quit. Napalingon siya. Wala namang kahina-hinala. Kinahapunan may maliit na halaman sa desk ni Adrian. May tag. Offices need oxygen too. Napakanot na si Adrian tumingin kay Lira. Did you? Umiling si Lira. Hindi po. Nagkatinginan sila. May kung anong katahimikang bago. Hindi na tensyon,
kundi kuryente. Mula noon paminsan-minsan may dumarating na kakaibang bagay. Kape sa tamang oras, printed notes na may reminders na sakto sa kailangan nila. Mga sulat na hindi romantiko pero may init. Rest is productive. You don't have to carry everything alone. Hindi nila alam kung sino, pero pareho nilang nararamdaman ang epekto. Unti-unti, naging sibel ang usapan. Naging magaan ang ilang sandali. Minsan nagkakatawanan, mahina lang, parang bawal. Isang gabi, magkasama silang naiwan sa opisina. Tahimik na ang floor. Ilaw lang ng city ang sumisilip sa bintana. "OT ka," sabi ni Adrian na nakatingin sa screen. "Kailangan po," sagot ni Lira. "Sanay po kasi ako sa 2 o 3 trabaho." Tumango si Adrian. "I don't know how you do it." Ngumiti si Lira. "Pagod pero totoo." "Hindi rin po ako sigurado. Basta ginagawa ko lang." Nagkatahimikan. Nagtagpo ang tingin nila. At sa isang iglap lang, pero sapat para may maramdaman. Mabilis silang umiwas. Mula noon, may mga sandaling tahimik na nagiging mahalaga. Sabay na kape sa umaga. Sabay na paglakad palabas ng elevator. Mga titig na tumatagal ng kalahating segundo kesa dati. Pareho silang takot. Takot si Adrian sa pakiramdam na wala sa kontrol. Takot si Lira na baka ang nararamdaman na ito'y panandalian lang. Kaya hindi nila pinapangalanan. Inahayaan lang. Isang araw, may dumating na huling sulat. Pareho silang may natanggap. "Some wars are meant to end in peace." Nagkatinginan sila sa gitna ng opisina. Hindi na sila magkaaway. Hindi pa sila umaamin. Pero sa pagitan ng mga papel, ilaw at katahimikan, may unti-unting tumutubong damdamin. Tahimik pero matibay. At sa unang pagkakataon, pareho nilang hinayaan ang sarili na manatili roon. Dumating ang mensahe sa parehong telepono, halos sabay. "Confirm booking. See you this weekend." Napatingin si Lira kay Adrian. "Nag-text ka ba?" Umiling si Adrian na seryoso. "Hindi. Ikaw?" "Hindi rin." Nagkibit-balikat sila parehong may kutob, pero walang gustong magsabi. Nasa pangalan nilang 2 ang booking. Isang tahimik na resort sa labas ng syudad. May driver na susundo. May itinerary na maikli. Eksakto, parang planadong pahinga. "Maybe mom?" Hula ni Adrian. Pero parang ayaw niyang tapusin ang pangungusap. Hindi na nila inusisa. Pareho silang pagod. Pareho silang may hindi masabi. Sa resort, sinalubong sila ng hangin na amoy dagat at katahimikan. Walang agenda, walang meeting, walang email. Sa kwarto ay may kahong iniwan sa kama. May ribbon, walang pangalan. "Ano to?" tanong ni Lira. Binuksan ni Adrian. Tumigil ang mundo sa loob ng isang segundo. "Condoms," namula si Lira. Napahawak si Adrian sa batok. "This is not what I think." "Hindi ako." Sabay nilang sabit, sabay ding natawa. Isang natawang nerbiyos na nauwi sa katahimikan. Sa gabing iyon, umupo sila sa balkonahe. Nakatanaw sa dagat. Walang pilit, walang depensa. "Natatakot ako." Unang amin ni Adrian. "Hindi sa'yo, sa pagkawala." Tumango si Lira. "Ako rin. Pero mas natatakot ako hindi subukan." Nagtagpo ang mga kamay nila. Walang sigaw, walang drama. Isang halik na marahan, parang pahintulot. 3 araw silang nanatili. Naglakad, nag-usap, natawa, umiyak. Tinawag ang mga bagay sa tunay nilang pangalan. Pag-uwi nila may sumalubong na kaguluhan sa mansyon. Staff na nagmamadali, teleponong walang tigil. "Sir?" sabi ng isa na nanginginig. "Na-admit po si Ma'am Aurora." Sa ospital maputla si Madam Aurora, pero may ngiti pa rin. "Mukha kayong nahuli." Biro niya, mahina. "Ma'am," basag ang boses ni Adrian. "Stage 4.
Sabi niya na diretso. Lung cancer. Tahimik ang silid. Tumingin siya kay Lira. Pasensya na. Ako ang nagplano ng lahat. Nang alin po? Tanong ni Lira na luhaan ng mata. Ang mga sulat. Ang mga munting regalo. Ang resort. Ngumiti siya. Alam kong hindi kayo aamin hanggat hindi tinutulak. Umiyak si Adrian. Why did you tell me? Dahil gusto kong makita kang pumili ng totoong saya. Sagot niya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal mo. Hinawakan niya ang kamay ni Lira. Huwag mong iiwan si Adrian. Hindi po. Sagot ni Lira na buo ang tinig. Pangako. Sa huling gabi, mahina ng hinga ni Madam Aurora. Magpatuloy kayo. Bulong niya. Ibalik ninyo ang kabutihang natanggap ninyo. Nang pumikit siya, parang huminto ang oras. Bumagsak si Adrian sa upuan. Humagulgol. Lumapit si Lira. Walang salita. Yakap lang. Matagal. Matibay. Pagkaraan ng mga buwan, itinuloy nila ang mga sinimulan. Scholarship, livelihood, legal aid. Hindi bilang monumento sa pagkawala, kundi bilang pagpapatuloy ng buhay. Isang umaga, habang inaayos ni Lira ang mga papeles ng foundation, hinawakan siya ni Adrian. Salamat sa pananatili. Gumite si Lira. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. At doon, sa pagitan ng sugat at paghilom, natutunan nila ang huling aral. Na ang kahirapan ay hindi lisensya para talikuran ang konsensya. At ang tunay na pag-ibig ay hindi ingay, kundi presensya at pananatili. Bago ka pa lang sa channel neto, Ibang Kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.